Good day, STEM students. This is Felman L. Maninang, General Physics 1 teacher. So, UAM pa rin to, pero second video na. So, uniformly accelerated motion, we will be talking about equation 1. So, kung naalala nyo pa, ito yung VT graph ng isang constant velocity. Kung mapapansin natin, horizontal siya. So, in a VT graph, hindi ibig sabihin na ito ay at rest, bagkus it is moving and it is moving in constant speed. So, kung titingnan natin dito, yung value niya is 10 meter per second. So, ganun siya kabilis. Hindi siya bumabagal, hindi siya bumibilis. Now, we will now add another quantity. So, pag sinade natin yan, kung mapapansin natin, yung velocity natin, ito, yung kanyang, we could say it is the rectangle width, and then, ito, yung time, ito naman yung rectangle's length. So, remember, pagkuha ng area ng isang rectangle is length times width. So, ito yun, length times width. So, when we multiply V, yung width niya, times T, we will have D. Okay? Kasi, di ba, kung maalala nyo equation ng speed, speed is V is equal to D over T. So, lipat natin yung T ron sa ilalim, sa kabila. So, nagiging V times T siya. So, consistent lang siya sa equation natin sa speed. So, ibig sabihin, habang tumatakbo yung object na yan at lumilipas yung time, at 4 second, alam na natin kung gaano siya kalayo. Paano yon? Mumultiply lang natin yung velocity niya times time. So, 4 second times 10 is 40 meters. So, kung papansin nyo, makakancel din pati yung unit niya. So, consistent yung ating equation. But, kapag free falling, iba ang shape. So, mapapansin natin, there is a change in velocity. So, not necessarily naman na zero. Later on, may mapakita ako na hindi yan naka-zero. So, kung papansin natin, constant yung change in velocity. So, straight siya. Pero hindi na siya rectangular. Papansin nyo, triangle na to. So, sa triangle, ang pagkuha ng area is base times height. Pero bago tayo doon, we will be talking about yung slope ng triangle. So, slope muna tayo. So, kung naalala natin, di ba yung slope, it is the rise, the change in V, over the run, the change in T. So, pag-iwalay natin yung change in V, it is the final velocity minus initial velocity sa time, change in time, TF minus TI, or the time interval. So, pares lang yan. No? Change in T is equal to T rin, pares natin yan. Okay? So, lipat natin yung T sa taas. No? So, remember in your mathematics, meron tayong tinatawag na transposition. So, kapag division siya, multiply mo siya, maka-cancel out. So, matagal yon. So, gamitin na lang natin yung konsepto nung, to biblical to eh. Yung lahat na nasa ibaba ay tinataas at lahat na nasa itaas ay ibinababa. Sinishare ko lang yan kasi, actually, ginamit ko yan sa EdTech nung sa may master's degree ko eh. Meron ako yan, magnet ang ginagamit namin. So, mas madaling tandaan, gagalaw mo lang siya. Kapag nasa baba siya, itataas mo siya. So, we will have this equation. AT is equal to VF minus VI. So, siya pa rin yun, nalipat lang si time. Tinaas lang natin. Okay? So, lahat na nasa ibaba ay tinataas. So, ngayon, lipat naman natin si VI. So, remember, negative, pag dumaan sa equal sign, it becomes positive. So, 80 plus, hindi na siya minus, plus VI is equal to VF. So, ayusin lang natin yan. Lipat lang natin si VF dito, tapos sa kabila itong equation na to. So, VF is equal 80 plus VI. So, final velocity is equal to acceleration. So, later on, pwede mong gamitin yung G dyan, yung acceleration due to gravity, times time, plus initial velocity. So, ito yung ating first equation. So, maraming possible equations. So, yung possible equations, we have BF is equal to 80. So, kailan pwedeng gamitin to? This is possible if VI is 0. So, yun lang yan. No? VF is equal to 80 kapag VI is 0. Example niyan, ito. Dali lang, move ko muna sa taas. Ayan. So, 0 yung VI mo. So, pwede mong gamitin yung equation na sinabi ko na yun. Okay? So, VF is equal to 80. That is possible if VI is equal to 0. And then, ito yung kanina. No? A is equal to VF minus VI over T. Saan galing to? Ito yung galing sa slope ng isang triangle. No? Ng graph. No? Yung slope ng isang graph. And then, transposing, no? Ang hinahanap natin ay VI. So, galing dito, VI. Lipat natin sa kabila si 80. Diba? Positive yan. Pag nilipat mo sa kabila yan, it becomes
negative. So, it becomes subtraction. So, ano lang sinasabi rito? Actually, hindi mo naman kailangan kabisaduhin lahat to eh. If you are familiar with transposition, ito lang ang kakabisaduhin natin. So, boyfriend ni ate, bad influence. No? Mas madaling kabisaduhin yun, no? So, yun. Ano yan? Parang tatawag na, ano yan eh. Parang acronyms. So, making something na nakakatawa para madali mo maalala. So, boyfriend is equal to, boyfriend ni ate is bad influence. Madaling maalala yun. Pwedeng baliktad din. Boyfriend, bad influence kay ate. So, parehas lang yun. Okay? So, ito, lumabas na. Napindot ko siguro. So, BF is equal to 80. Possible lang to kapag 0. Pwede mo i-transpose yan. So, si T, pwede mo ibaba. Diba? Sabi natin kanina, lahat na nasa ibaba ay tinataas at lahat na nasa itaas ay binababa. Pwede rin yun. So, ibaba natin si T, we'll have another equation. So, final velocity over time is equal to acceleration. Again, this is just possible if the VI is 0. And finally, we have this equation. Time is equal to final velocity over A. Again, possible lang itong mga equations na to if initial velocity is 0. So, kapag merong initial velocity, ano ba, binato mong pababa yun, hindi pwede itong mga equations na to, yung tatlo na to. Okay? So, for the second equation, hindi lang ha. For the second equation, watch my next video. I hope you enjoyed learning General Physics. Kalma lang.